Kumusta? Kung isa ka sa milyong-milyong Pilipino na bumibiyahe araw-araw, para sa'yo to. Kasi pag-uusapan natin ang isang napakalaking balita na direktang nakakaapekto sa bulsa nating lahat na commuters. Eto, yan yung tanong na nasa isip ng marami sa atin, di ba? Lalo na't may mga balitang naglalabasan tungkol sa pagtaas ng pamasahe. Sagutin na natin yan, diretso. Ayan, malinaw na malinaw. Tama ang nabasa nyo. May napakagandang balita para sa ating lahat. Kaya halika, alamin natin ang buong kwento sa likod nito. So, paano nga ba nangyari to? Bakit biglang nagpreno sa nakaambang pagtaas ng pamasahe? Tara, himayin natin ang mga detalye. So isipin nyo to, nung March 18, isang araw bago mismo ang takdang pagtaas, doon mismo kumilos ang Pangulo. Naglabas siya ng utos na itigil muna ang lahat ng fare hikes. At hindi lang basta pinatigil ha, indefinite suspension to. Ibig sabihin, walang tiyak na petsa kung kailan matatapos. Talagang last-minute decision para sa kapakanan nating lahat. Ngayon, bakit nga ba ito ginawa? Ano ba talaga yung mga rason sa likod ng biglaang desisyon na ito? Simple lang naman ang paliwanag. Sabi ng Pangulo, sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at iba pang bilihin, parang hindi tamang panahon para dagdagan pa ang bigat sa bulsa ng mga estudyante, manggagawa at bawat commuter na Pilipino. Okay, so ang malaking tanong ngayon, ano-anong mga uri ng transportasyon ang kasama dito? Yung sinasakyan mo ba araw-araw, sakop din ba? Tingnan natin. At grabe, halos lahat pala kasama. Mula sa classic jeepney hanggang sa mga modern jeep, bus, mapa-ordinaryo man o aircon. Mga trend natin sa LRT at MRT, pati nga yung mga ride-hailing apps at toll fees, kasama rin. So malaki ang chance na anuman ang sinasakyan mo, protektado ka sa pagtaas ng pamasahe. At para mas ma-appreciate natin yung epekto nito, tingnan nyo to. Yung minimum fare sana sa traditional na jeep, magiging 14 pesos na. Sa modern jeep, 17 na dapat. May dagdag na 20 pesos sa base fare ng TNVS at 40 pesos sa flag down ng airport taxi. Lahat yan, napigilan. Wow, di ba? Malaking tipid yan sa budget natin. At teka, hindi pa dyan nagtatapos. Kasi bukod sa pagpigil sa fare hike, may mga kasama pa itong mga positibong hakbang para tulungan tayong lahat. Ayan, so ito'y isang malawakang approach. May tulong para sa mga commuter tulad ng libreng sakay at mga diskwento at mayroon ding direktang suporta para sa ating mga driver sa pamamagitan ng fuel subsidy at cash aid. At yung cash aid na binanggit kanina, 5,000 piso. Yan mismo yung halaga ng ayuda na minamadaling maipamahagi sa mga chuper. Direktang tulong to para sa kanila habang nananatiling mataas ang presyo ng krudo. Okay, so what's next? Maganda tong nangyari, pero ano na ang mangyayari sa mga susunod na buwan o baka sa mga susunod na taon? Paano na ang pamasahe? Ito ang napaka-importanting takeaway dito ha. Inatasan na ang DOTR na bago pa man mag-approve ng kahit anong fare increase sa future, kailangan muna ng isang masusuring pag-aaral. Ibig sabihin, hindi na to basta-basta. Mas mahigpit at mas pinag-aaralan na ngayon para siguraduhing protektado pa rin ang bulsa ng publiko. So dito natin iiwan ang pag-usap. Maganda tong nangyari, di ba? Nabigyan tayo ng palugit. Pero ang mas malaking tanong ay nananatili. Paano natin masisiguro na sa pangmatagalan, mananatiling abot kaya ang biyahe para sa bawat Pilipino? Yan ang isang bagay na dapat nating lahat pag-isipan.